Pinayagan ng Manila Regional Trial Court ang nagpakilalang dating security aide at bagman umano ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga na humarap sa pagdinig ng House Justice Committee tungkol sa impeachment complaints. Kaugnay naman sa petisyon ni Duterte sa Korte Suprema, pinagkokomento ng SC ang House Committee on Justice. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Kinumpirma ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte na naghain sila ng petition for certiorari and prohibition sa Korte Suprema para pigilan ang impeachment proceedings laban sa bise sa House Committee on Justice. Pero giit nila, hindi ito nangangahulugang umiiwas ang bise sa proseso, kundi nais lang daw nilang matiyak na naaayon ito sa konstitusyon. Natanggap na ng House Committee on Justice ang kopya ng petisyon. Dito, hiniling ng bise na maglabas ang Korte Suprema ng temporary restraining order at kalaunan ng injunction para pigilang umusad ang dalawang impeachment complaints laban sa kanya. Unconstitutional daw kasi ang proceedings. Labag daw kasi ito sa one-year bar rule na nagbabawal sa pag-initiate ng mahigit isang impeachment complaint laban sa isang impeachable official sa loob ng isang taon. Ang una at pangalawang impeachment complaints daw ay inihain bago ang February 6, 2026 na siya raw petsang sinabi ng Korte Suprema kung kailan pwede na ulit magsampa ng reklamo laban sa bise. Wala rin anilang tamang referral ng mga impeachment complaints sa komite. Nang isinantabi rin daw ng House Committee on Justice ang unang reklamo at inatras ng mga complainant ang pangalawang reklamo, sabi ng kampo ng bise, hindi na dapat inaksyonan ng House Committee on Justice ang ikatlo't ika-apat na reklamo dahil pasok na raw ito sa one-year bar rule. Wala rin daw kapangyarihan ng komite na magsagawa ng mini-trial o hearing proper. Hiling ng depensa, ideklara ng Korte Suprema na void o walang bisa at unconstitutional ang Section 7 at 8 ng Rules on Impeachment ng Kamara. Sa Section 7, nakasaad na kapag natukoy ng House Committee on Justice na may sufficient grounds ang impeachment complaints laban sa isang impeachable official, magsasagawa ito ng hearing kung saan may kapangyarihan ng komiteng magpatawag ng mga testigo at mangalap na mga ebidensya. Sa Section 8, nakasaad na maaaring bigyan ng Kamara ng proteksyon ang isang complainant o testigo sa impeachment proceedings. Binatikos ng ilang miyembro ng House Committee on Justice ang petisyon. Dapat daw itong ibasura ng Korte Suprema. Kabalbalan yan dahil nasa Constitution mismo yon na sinasabi na pagkatapos ng finding ng sufficient grounds ay maghihiring ang Committee on Justice. Nasa Constitution mismo yon. Paano ke-questionin sa Korte Suprema ang Constitution mismo? So, kabalbalan talaga at dapat kagyat na ibasura. Hindi totoo na wala hong valid referral kasi nakita ho ng publiko, nakita ho ng bayan na ang plenaryo po mismo ng Kongreso ang nag-refer sa House Justice Committee nung pong 4 na impeachment complaints. Yung one-year bar rule. O yun, pangalawang panlilin lang na naman po sa mga kababayan po natin yun. Kasi una sa lahat, yung pong one-year bar rule, umiira lang po yun pagka po meron na pong referral mula sa plenaryo papunta po sa House Committee on Justice. Ang House Committee on Justice tuloy lang sa trabaho. Hanggat walang temporary restraining order mula sa Korte Suprema, wala raw dahilan para hindi nila gawin ang kanilang mandato. Nagpalabas ang House Committee on Justice ng subpina kay Securities and Exchange Commission Chair Attorney Francis Edralin Lim na pinahaharap sa April 14 hearing ng komite. Pinagsusumite rin siya ng mga dokumento ng 10 kumpanyang konektado umano sa bise at sa asawa nitong si Attorney Manasseh Carpio. Sinapina rin si Philippine Statistics Authority Undersecretary Claire Dennis Mapa at pinagsusumite ng original copies ng birth, marriage at death certificates ng mga inilista ng Office of the Vice President at ng DepEd na tumanggap ng confidential funds.
Formal na rin sumulat ang komite kay Manila Regional Trial Court Presiding Judge Alma Crispina Collado Lacorte para payagang tumestigo sa hearing sa Kamara si Ramil Madriaga na nagpakilalang dating aide at umano'y bagman ng bise. Si Madriaga ay kasalukuyang nakadetine dahil sa kasong kidnapping. Ang hiling ng komite, pinagbigyan ng korte. Ramil Madriaga has been ordered to appear by the court itself on the 14th from 8 a.m. to 5 p.m. Ang Supreme Court kinonsolidate ang mga petisyon ni Vice President Duterte at ni Attorney Israelito Torion at iba pang abogado. Inutusan din ng Korte Suprema ang House Justice Committee na sumagot sa mga petisyon sa loob ng 10 araw pero wala pang inilabas na TRO. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez, GMA News.